Kumonti raw ang mga mahihirap batayan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero para sa Ibon Foundation, iba ang naging pamantayan ng gobyerno sa pagsukat sa antas ng kahirapan sa Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Umaabot sa 10,000 pesos kada buwan ang kinikita ni Joseph Baral na nagtatrabaho sa construction. Dalawa lang ang kanyang anak, wala pang binabayarang upa. Pero may mga pagkakataong wala silang pambili ng pagkain na itatawid lang sa pangungutang. Estudyante papasok. Doon na lang po sa mga gastusin sa school, medyo alanganin na po. Paano pa po yung sa bahay, yung sa mga pagkain. Sabi ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang bilang ng mga mahihirap. 16.1% sa first semester ng 2018, kumpara sa 22.2% sa parehong panahon noong 2015. Katumbas daw yan ng kabawasang 1 milyong pamilya. Ang ginamit na poverty threshold ang kumikita ng 10,481 pesos kada buwan, mas mataas kesa sa 9,435 pesos noong 2015. Hindi mo ba masyadong mababa yung 10,000 para pagbasihan? Kung titignan mo ang NCR, mataas, tapos mababa naman sa ARMM. So it means, kung meron sila dun sa poverty threshold nila, kaya nilang mabili yung kailangan nilang food at kaya din nilang mabili, makakakain sila at saka makakabili sila ng mga other non-food necessities. Kumonti daw ang mahihirap, sabi ng NEDA, dahil gumanda ang ekonomiya ng bansa. The growth of average income accelerated considerably to 21.2% from 15.3%. Para sa Ibon Foundation, extreme poverty o karukhaan ang pamantayan ng gobyerno, hindi disenteng buhay. 48 pesos lang kada araw para sa pagkain niya. Sabihin pang ito ay 3 beses kakain o kahit 1 beses lang siya kakain, ay isang sukatan ng sobrang kahirapan. Kaya sinasabi natin na 2 kahig, walang tuka. Ganon ang nagiging pamantayan ng kahirapan sa Pilipinas. Ang Malacanang naman masaya raw sa inilabas na datos ng PSA. Target pa raw ng gobyerno na mapababa pa ang kahirapan sa bansa. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.